So ayan mga master, good morning, good day, good afternoon. Saan man kayong lupalop ng mundo andun ngayon. So maglinis ulit tayo ng ating aircon na TCL window type and 0.5 lang ito mga master. Tumawag sa atin ng isa nating customer at nagpapatulong na maglinis daw ng kanyang aircon. So ang issue para nito mga master ay wala na daw lamig, bihina na lamig. At sabi nung nakaraan daw, kinargahan daw ng refrigerant ng ating kasamahan sa nating kasamahan sa trabaho. So sabi ko, linisan muna natin para ma-check natin na actual. So ito na nga, under testing tayo ngayon mga master. So yan, tatanggalin natin yung control na yon, yung tornilyo. Yan, lahat ng mga tinuturo ko. So ayan, alisin natin yan. Yan, alisin natin para totally ma-remove natin ang cover na ating aircon. So ayan, natanggal na natin. Tapos iangat natin yung ating styro. So meron yan dalawang screw sa ilalim para mayangat natin yung ating fan motor. Ayun nandun sa so bali ito, meron din yan, tanggalin natin yan, dalawang screw na yan. So, nakakapit yan sa ating condenser. Then yan, screw. Alisin natin yan. Yan, ito rin isa nito, medyo may hirap ng videohan. Alisin din natin yan. Tapos may angat na natin yung ating fan motor. So bali full video to. Maraming nagre-request din na lagi daw forward ang ating video. Ayan, alisin natin yung mga screw na yan. Pasensya na kayo, medyo mahaba to sa mga hindi pa alam. Malaking tulong to. Hindi totoo yan. Lalo kasi maraming mga may aircon na 0.5 lang, mga maliit na aircon. Medyo mahirap kasi linisin yung maliit na aircon, medyo makutingting. So alisin natin yan. Screw na yan para yung mga wirings ay matanggal natin sa connection. So sa hindi kabisado or kahit kabisado mo na, mag-video ka, mag-picture para may reference kung paano natin ibalik uli ng tama. Wow naman. Para hindi magkamali-mali yung ating mga wirings. Wow. Ginagawa mo. So yung connection ng ating sa compressor, tanggalin din natin yan. Mag-video rin kayo mga master. Meron yung CSR dyan na label at tandaan nyo lang yun. So hindi kayo magkakamali pag may video, may picture para may reference kayo mga master. So remove natin yan. Mahirap kasi ako rin nagbi-video kaya medyo magulo. So pag nalis natin yan, yan. Katulad yan, may video ko para palatandaan ko rin. So hindi tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw kapag ibinalik na natin. So ayan, kapag natanggal natin, iangat na lang natin ang ating fan motor. Oh my God! Yun. So, silip na yan, pwede nyo nang linisin, pwede ring. Pero ang aking video, papakita natin yung ating quality cleaning. Huwag kayo iiyak. So ayan, madumi na yan. Wala na daw lamig. Ano, dumi na. So mga master, sa part na to, may na-discover tayo na hindi po ito kinargahan ng refrigerant, ni-repair, hindi po. Bali, nilinis din lang to ng dukot-dukot. Ang nangyari na naperahan yung ating customer. Hindi naman sa paninira, pero yun ang ating nakita. Kailangan natin sabihin sa ating customer. Huwag kayo iiyak. So ayan.
Pwede nyo nang linisin yan ng ganyan, pero ako, quality cleaning kasi tayo video, papakita natin sa video kung paano natin tayo maglinis ng mga aircon. At ulit ito, hindi ito nalinis ng maayos kaya hindi pa masyadong malamig, mahina yung hangin. Kaya kailangan natin gawin ng ganitong cleaning. Pero sa mga magsabahay lang at gusto nyo lang matuto, okay na yung ganito. Linisan nyo na yan. Huwag nyo nang tanggalin. Ginagawa mo. So medyo mahaba yung video natin kasi full tutorial to mga master. So sa pagbabalik naman ito, papakita pa rin natin. Wow! Pero para sa akin, para hindi kayo magkamali, mag-video nga kayo. At yung reference nyo na yan mga master. Bali tinatanggal natin yung ating compressor sa ating base na ating aircon. Para malinis lahat. So ingat lang mga master, yun lang ating advice lagi, ingat. O yan, okay na, at malilinis na natin na maayos yan. Wala na tayong dahilan para hindi malinis na maayos. So ayan, tanggalin natin yung ating blade. May screw pala rin doon, hindi pala na video kasi ako nagbi-video. Sa kabila may screw din yan. Tinatanggal din lang yan ang screw. Ay, yung bali nut pala, nut. Tanggalin yung nut. So ayan, yung fan motor natin, para hindi rin tayo magkabaliktad ng lagay, mag-label pa rin tayo kung alin yung front at saka yung back. Sa mga bago lang yan at hindi alam ha, pero sa mga datihan na at mga gagaling na, basic na yan sa inyo mga master. So yan yung ating base. Ito yung ating condenser, evaporator, saka yung ating compressor. Ito yung mga parts nya. Kinalas natin mga master. Solid yan, solid cleaning. So ayan na, cleaning na tayo mga master. Pakita lang natin mamaya kapag nag-a-assemble na. Naglagay-lagay lang ng hose. Anong kailangan kong gawin? Mekas mo na yan, Inson.
So ayan, after mahabang oras mga master, mahabang minuto, pinakita natin yung full video natin para sa mga request na ating mga ibang subscribers and followers. Kasi hindi doon nila masundan kasi forward. So ayan, pinakita natin, medyo mahaba, pasensya na po kayo. And tapos na tayo sa ating cleaning. Ayan, malinis na ulit. Tagusan na po ulit ang hangin yan mga master. Ingat lang po, gamit lang tayo ng sabon. Hanggat kayang wag gumamit ng mga chemicals, huwag tayong gumamit, pero sabon lang sa akin. Ayan, balik natin sa base ng ating aircon. Dahan-dahan lang po, ingat lang po. Hanggat maaari, gumawa kayo ng kapartner. Ako meron akong kasama dyan, nagbi-video na sa akin ngayon. So, kaya parang naging solo lang tayo kasi maliit lang naman to. Assemble natin to. So ayan, kung may video naman kayo, madali nyo sundan yan mga master. Basta madugtungan lang. Bali yan, may nut yan sa ating footing ng ating compressor. Higpitan lang natin ulit, gamit tayo ng mga T-wrench. Kung may nanood nitong full video, tatanong yan. Saan nyo nabili yung mahabang open range na yan? Huwag kayo iyak. Sa susunod, pag hindi na tayo magbibideo, tanggal yan lahat. No. Kapag nag-screw kayo mga master, medyo silipin nyo yung saan pumupunta yung dulo ng screw. Kasi baka medyo naka-disalign yung ating pwesto. Pwede mong matusok yung ating copper tube, yung tubings ng ating evaporator sa condenser. Sisilipin mo din po kung saan pumupunta para hindi natin madisgrasya. Wow naman. Kailangan naka-align po lahat para hindi tumama sa mga copper tube. Yung sayo. So ayan, na-screw natin, ikabit na natin yung ating fan motor. So kung may label tayo kanina kung alin yung front and back, hindi tayo magkakamali. Ito talaga ay full video mga master. Hindi totoo yan. So pasensya na kayo, medyo maingay yung ating paligid kasi nasa labas tayo na kalsada, may mga naglalaro mga bata. So yan, ikabit na natin yung ating blower sa may part ng evaporator natin. May nut po yan, gamit tayo ng T-wrench para mahigpit na natin na maayos. Huwag nyo masyadong totodohan ng higpit kasi baka mag-crack yung ating blower. So ito naman tayo sa blade, sa may part ng ating condenser mga master, ikakabit na natin. So same process din, dandahan lang kasi malutong po yan. So after nyan, yan, salpak na natin. Meron naman po yan na parang alignment or pattern para maisuksok. Sundan lang po natin, dahan-dahan lang.
Pag medyo masikip, hindi, ibig sabihin hindi po naka-align yun. So after nyan, ikabit yung mga controls. Katulad din sinabi ko kanina, mag-video, mag-picture para may reference kung paano i-assemble. Tanggalan ng toxin. So ayan, unti-unti na natin na-assemble. Make sure nyo lang po mga master tama yung connection, and pag nagkamali po yan, pwede magka-problema yung ating aircon, pwede pong masunog. At sa halip na kumita sa mga kapwa ko technician, mapapagastos pa tayo, at sa mga nagdi-DIY naman, sa halip na nakatipid, mapapagastos pa rin. Kaya ingat po at lagi mag-video, mag-picture for reference. So okay na yan, yung styro sa ibabaw na ilagay na natin. Bago takipan, check po muna natin. Double check lahat. Kung may naiwan, kung may hindi na ikabit. So kung tama, ayan. Takipan na po natin ang ating case ng ating aircon. Mga master, ang maliit na aircon kasi, sa totoo lang, maraming customer nagsasabing maliit lang naman kasi ang aircon ko. Pero sa totoo lang, mas mahirap linisin na maliliit. Kasi makutingting, maliit yung space, kaya dapat mong kalasin yung mga parts. Hindi pwedeng dukot-dukot lang kasi hindi rin mas malilinis na maayos. Hindi totoo yan. Mas mahabang oras ang igugol mo sa maliit na aircon kaysa sa malaki sa pagdating sa cleaning. So ayan, assemble natin, ilagay natin yung cover. Sa pag-remove naman yan, push and pull lang naman yan eh. Tapos pag nagkinabit, pull mo lang. Push mo lang pala, sorry. So may screw yun sa dalawang gilid, ilagay natin. Hanggat maaari, kung saan mo tinanggal yung screw, doon mo rin ibalik. Then yung kanyang control, yung pihitan sa switch niya, nahatak lang yan. Kung hindi kaya ng kamay, gamit kayo ng pliers para mahatak. Tapos yung filter, yan, ganun lang. So okay na yan. Iti-testing na natin yan para ipakita sa ating client na running in good condition. So nakatipid sa customer, at ang sabi sa akin yan, magpapakarga daw ng free yun. Sabi ko, check ko muna, mga cleaning lang ang kailangan para makatipid din siya. So ganun na nga nangyari. Na-discover natin na nabudol siya ng isa nating kasamahan, hindi naman sa paninira. Kailangan natin i-report sa ating customer yun, para may idea din siya na ganun ang nangyari. Hindi siya kinargahan, hindi siya ni-repair, nilinis lang ng padukot-dukot. Hindi totoo yan. So nakatipid siya, at laking pasalamat niya sa atin mga master. So sa mga bago, pag-subscribe, like, and share. Thank you.